Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatiran dyan sa Doha, QICM, at yung mga nandito na sa Pilipinas, sa mga dati kong kaalsad group. Good morning at sa lahat pa po na nai-forward ang pag-aaral na ito. Welcome na welcome po kayong makipag-aral sa amin. A blessed good morning po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Kami nagagalak, natutuwa na aming matutunan uli ang iyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala mo. Salamat sa pagpapaunawa mo. Salamat sa pagbubukas mo ng aming mga mata. Malinaw ang iyong mga salita. Maraming salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, nagbibigay kayo sa amin ng karunungan, kaalaman, katalinuhan upang ang mga salita niyo'y maipamuhay namin. Maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang ibinubuhos mo sa iyong salita. The entrance of thine word giveth light. Salamat po sa liwanag ng iyong salita. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Yan. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Brother Nan Carion, Sister Rosalinda Domingo, Sister Evelyn Oblea. Ayan. Salamat. Sister Novi Zaratan. Ayan. Magandang umaga, Sister Rose Dizon. Ayan. Salamat po, Sister Tess UC. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po. Ngayon naman pong araw na ito, katulad ng ating pinag-aralan kahapon, kung ano ang mga dati na nating pamumuhay. At ngayon tayo na kay Kristo. So, ang basihan ng ating buhay ay ang Panginoon at ang pagsunod sa kanyang salita. At nabasa natin kahapon at binasa din natin ng una yung Philippians chapter 3 verses 4 to 14, kung ano ang patotoo ni Apostol Pablo sa atin, kung paanong tinalikuran niya ang lahat ng akala niya'y tama, pero nung nakilala niyang Panginoon Kristo, nagbago lahat ang kanyang pananaw. So ngayon, nagbigay ang Panginoon ng mga sangkap o ika nga, upang tayo ay mamuhay ng banal at may kagalakan. Kaya basahin po natin yan. Ito po ay very famous na mga talata. Matthew chapter 5, from verses 3 to 12. Mateo, 5 kabanata, talatang 3 hanggang 12. Basahin po natin. Ayan. Good morning, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Ayan. Matthew chapter 5, from verses 3 to 12. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak
sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta nauna sa inyo. So ito po ang panuntunan ng Panginoon, 8. There are 8 na mga pagpapala. At ito'y pinangako ng Diyos sa mga taong nagtataglay nito. So ano pong unang-una? Sinabi dito, mapalad ang mga aba. Mga aba, kinikilala. Anong ibig sabihin nun? Kinikilala ang kasalatan ng mga espiritual na bagay. Ibig sabihin, inaamin natin na wala tayo talagang kaalaman, kundi lang ipinahayag ng Diyos sa atin. Blessed are the poor in spirit. Sinasabi natin, Lord, wala talaga. Marami po ang nagsasabing marami na silang alam. Maganda naman po yun kung alam nila. Pero meron pong pagkakaiba yung alam mo lang at ginagawa mo. Napakalaki po ng pagkakalayo ng alam mo, pero yung may alam na ginagawa niya. Mahalaga po yun sa atin bilang mananampalataya. Na kapag ikaw ay aba, ika nga, mapalad ang mga aba, blessed are the poor in spirit, sabi niya, for theirs is the kingdom of God. Kapag inaamin mo na talagang kung wala ang Panginoon sa iyo at wala siyang ipinahayag sa iyo, if He did not reveal, kasi alam niyo po, maraming informasyon. Pati Biblia, pwedeng mabasa, basta marunong kang magbasa, makakabasa ka. Pero yung kapahayagan ng Diyos, yung revelation, ang banal na spirito, ang siya lang pong nagbibigay niyon. Yung ipapahayag niya kung anong ibig sabihin nun. At dahil ipinahayag niya sa iyo, ipinaliwanag niya sa iyo, magkakaroon ka ng pagbabago. Kaya 3 bagay po yung laging yun. Information, revelation, transformation. Iyon po. Yung pagbabago ng buhay mo sang-ayon sa ipinahayag ng Diyos sa iyo, yun ang totoo na kailangan nating makamtan. Kaya sabi niya, kapag kinikilala natin na tayo'y walang-walang kaalaman patungkol sa Diyos, hanggat hindi niya ipinaliliwanag, hanggat hindi niya binubuksan ang ating kaisipan sa bagay na yun. Kasi marami rin ang nagbabasa, nakikipagdebate lang. Nagbabasa ng Biblia para makipagdebate. Hindi po ganun ang purpose ng buhay natin. Inaalam natin ang salita ng Diyos para magbago ang buhay natin. Para maunawaan natin ito at ipamuhay natin. Makikita sa araw-araw ng ating buhay. Whether nakikita ka o hindi. Tinitignan ka man ng tao o hindi. Nag-iisa ka man o kahit saan ka. Pareho lang. Kaya sabi niya, ano ang pangako ng Panginoon? Makakasama sila sa kanyang kaharian. Tingnan niyo po yun. Pagka ibinababa mo ang iyong sarili sa Diyos, Lord, lahat ng bagay sa iyo at salamat ipinapahayag mo. Ang sabi ng Panginoon, makakasama tayo sa kanyang kaharian. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon doon sa bagay na yun. Tapos sabi niya, nahahapis. Yung susunod, mapalad ang mga nahahapis. Bakit po sinabi yun? Marami pong tao ang umaamin na sila ay makasalanan. Oo, alam ko, ako ay taong makasalanan. Yung ganun. Pero wala namang pagbabago ang kanilang buhay. Para bagang kung nakikita kanila at nagpapatotoo ka sa kanila, ay pakiwari nila, banal na banal ka na. Kaya nga, tinutuya kanila. Alam ko, makasalanan ako. Yung ganun. Pero wala namang pagbabago sa buhay nila. Narinig man nila ang sinabi mo, nag-share ka sa kanila, pero binabaliwala lang nila. Ang totoong gusto ng Panginoon, binubuksan ko lang po yung aking English Bible. Kasi, blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yung nahapis tayo sa ating ginawang pagkakasala sa Diyos. Talagang nagkaroon tayo ng conviction sa ating puso
na hindi basta-basta ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay para tayo mabuhay. Siyang namatay para tayo bigyan ng buhay. At ang lahat ng ating kasalanan ay binitbit niyang lahat. Pinaghirapan niyang lahat yan. Tiniis niya ang lahat ng hirap at sakit para sa atin. Kapag yun ay nare-realize natin, kapag napag-iisip natin ng mabuti yun, at tayo umiiyak dahil tayo'y sumuway, tayo'y hindi gumawa ng mabuti. Anong sabi ng Panginoon? Kapag tayo nahapis sa mga bagay na ating ginawa, na linabanan natin ng Diyos, hindi tayo sumunod, nagmatigas tayo, ginawa natin ang kalooban natin. Kapag tayo nagsisisi sa ganong mga bagay at tayo nagulumihanan, tayo umiiyak sa Panginoon at sinasabi natin, Lord, ipatawad niyo po ang aking pagsalansang. Hindi ko po alam. Sa maraming pagkakataon, hindi natin alam na nasasaktan natin ng gusto ang loob ng Panginoon. Lalo na sa ating pagsuway sa Kanya. Pero sinasabi niya, mapalad tayo kapag nandun tayo sa ganong kalagayan. Sapagkat ang sabi niya, aaliwin tayo ng Diyos. Yun ang pangako niya, aaliwin niya tayo. Hallelujah. Di po ba? Ano pa? Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Sa English po, blessed are the humble, for they will inherit the earth. Alam niyo po, dalawang bagay lamang ang simbolo kung ikay nasa Diyos at kung ikay nasa dyablo. Kapag ikay nasa Diyos, ikay may mababang kalooban. You're humble, mapagpakumbaba ka. Sa dyablo, kataasan naman, pride. Yan po ang naging dahilan ng pagkakasala ng dyablo. At nung tinukso niya si Adan at si Eva, parang sabi niya, mas maganda kung ganito kayo. Kunin niyo yan, magiging marunong kayo kamukha ng Diyos. Gusto niyang makipagtalastasan sa Diyos. Kaya yung kayabangan, yung kataasan na parang ikaw lang ang nabuhay para sa iyong sarili, hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang nagpakumbaba, kapag ikaw ay mapagpakumbaba, anong sabi ng Panginoon? Nagpakumbaba ka at sinabi mo, Lord, kung wala ka, wala talaga ako. Nagpapakumbaba ka na lahat ng bagay na meron ka galing sa Diyos. Ano sabi niya? Tatamuhin nila ang pangako ng Diyos. Yun ang sinabi. Tatamuhin nila ipinangako ng Diyos. Ipinangako ng Diyos. Tatamuhin. Can you imagine? Yung pagiging mapalad mo sa ganong bagay. Ano pa? Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. Yun. Sila ay nagnanais, nagmimithi na makatupad sa kalooban ng Diyos. Ikinagagalak po ng Panginoon, ikaw ay taong mapalad kapag ninanais mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad ka. You're blessed. Amen. Sabi niya, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Hallelujah. Sabi doon, blessed are the humble, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Mapalad ang mga nahapis. Mapalad ang mga mapagkumbaba. Tatamuhin nila ang pinangako. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila. Tignan niyo po yung pagiging mapalad na yun, pagiging blessed na yun. Ang pangako ng Panginoon, kapag tayo ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran, pupunuin niya tayo. When we hunger and thirst after righteousness, nagugutom ka at nauuhaw ka sa katuwiran ng makatuwirang pamumuhay, ang pangako ng Panginoon sa atin, ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Ibibigay talaga ng Panginoon yan. Ano pa? Ano sabi ng Panginoon? Mahabagin. Verse 7. Matthew chapter 5 verse 7. Kahahabagan sila ng Diyos. Kapag mahabagin tayo sa iba, kahabagan din tayo. Hindi yung gusto natin tayo lang kinahahabagan ng Diyos, pero hindi naman tayo nagiging mahabagin sa ating kapwa. Kaya sabi niya,
Kung mahabagin tayo, kahabagan tayo ng Panginoon. At mahabagin tayo sa iba. Mahabagin sa pagkahabagan sila ng Diyos. Napakahalaga po nun. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Yung una nun ay, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they will be filled. Ano pa? Blessed are the pure in heart. Diba? Pure in heart. Verse 8, mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Tingnan niyo po yun, yung malinis na puso. Hindi yung panlabas na anyo ang tinitingnan ng Panginoon. God always looks at the heart. Anong nilalaman? Anong saloobin mo? Anong nasa nilalaman ng kaisipan, damdam, puso mo, lahat? Kapag yan ay malinis, sabi niya doon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya nga, God is holy at ang ating pinaglilingkurang Diyos ay banal, kaya nga ganoon din tayo. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Mapagpayapa ang ibig sabihin nun. Hindi tayo nakikipag-away. tayo ay tawiran ng kapayapaan. Itinatawid natin ang iba para makipagpayapa sa bawat isa at lalo na makipagpayapa sa Diyos. Makipagkasundo sa Diyos. Kaya kapag ganyan, tayo ay binibilang na mapalad ng Diyos. Para sa mundong ito, hindi. Kasi kabaligtaran lahat ang ginagawa ng dyablo. Pero kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, sinabi doon, mapalad ang gumagawa ng daan sa pagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Ang Diyos ay mapagpayapa. God is a peacemaker. Nakipagkasundo nga siya tayo. Ipinadala niya ang bugtong na anak niya sa ang ating Panginoon Kristo dito sa lupa upang magkaroon ng pagkakasundo, magkabalikan, ika nga. Napawalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero kapag tayo ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, nakikipagpayapa tayo, nakikipagkasundo tayo, nakikipagkaisa na tayo sa Diyos. Ayaw na natin na sumuway sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Napakaganda po nun. Siyempre po, itong bahaging ito, hindi natin masyadong gusto. Pero, ang sabi ng Panginoon, mapalad ka pa rin kapag ganyan. Ano yon? Mapalad ang mga pinag-uusig, verse 10 and verse 11. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang tahanan. Tingnan niyo po, pinag-uusig dahil sumusunod sa Diyos. Yun po ang mahalaga. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad pa rin tayo nun. Kung meron silang sinasabi, mga born against, kung ano-ano sinasabi nila. Ano ba nangyari sa'yo? Ganyan-ganyan. Dami nilang sinasabi. Ano sabi ng Panginoon? Pinag-uusig tayo sa tamang paraan, ha? Kung minsan tayo, merong mga nag-uusig sa atin dahil hindi maganda ang ginawa natin. Pero kapag maganda ang ating ginawa, tama ang ginawa natin sa harapan ng Diyos at tayo pinag-uusig, mapalad pa rin tayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sabi niya, kapag dahil sa akin, inaalimur kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagbiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Blessed are those who are persecuted. Those who are persecuted because of righteousness. Because of righteousness. Dahil sa matuwid na pamumuhay. Yun po ang sinasabi. Hindi matuwid, ha? Yung matuwid na pamumuhay at ikaw ay kanilang pinipersecute o kanilang pinag-uusig dahil sa iyong pananampalataya, doon tayo mapalad. You are blessed, sabi ng Panginoon, when they insult you and persecute you and falsely say every kind of evil against you because of me, sabi ng Panginoon. Dahil sa akin. Dahil sa Panginoong Kristo. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Kristo, ang dami ng mga umuusig sa atin. Pero okay lang. Sabi ng Panginoon, mapalad tayo.
Alam niyo po, ito yung tinatawag nilang sermon sa bundok. The Sermon on the Mount. Ito po ay mga itinatag, sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagturo nito. Walang ibang nagturo ng ganito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagturo. Kaya nga, kung ang mismong itinuro ng Panginoon ang siyang ating susundin, hindi nga ba tayo tagasunod niya? Kasi ang mahalaga po, sumusunod tayo, we are followers, tagasunod. Mga disipulo, mga nagpapadisciple. Ibig sabihin nun, kung ano sinasabi ng ating Panginoon, yun ang ating sinusunod. Tagasunod tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Kung talagang tayo sumusunod, ganito tayo mamumuhay, sabi niya. Apalad ang mga aba, di ba? Nandoon. Sa English po, sabi dito, Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the humble, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for the kingdom of heaven is theirs. You are blessed when they insult you and persecute you and falsely say every kind of evil against you because of me. Be glad and rejoice, because your reward is great in heaven. For that is how they persecuted the prophets who were before you. Hallelujah. Kaya nga, kung nakakaranas tayo ng ganitong mga bagay, huwag na tayong magtaka. We belong to the kingdom of God, into the kingdom of light. Kaliwanagan. Maliwanag. Sa liwanag tayo gumagawa, hindi sa dilim. Hindi na madilim ang ating buhay. Tayo inalis na ng Panginoon sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya nga, hindi na tayo namumuhay ng patago. Namumuhay tayo ng hayagan. Walang pagkukunwari. Walang mga bagay na sinasabi na kunwari lang sinasabing ganito, pero iba naman ang iniisip at nasa damdamin mo. Hindi na ganon. Kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun ang nilalaman ng ating puso. Makikita at makikita yan. Kaya sabi ng Panginoon, makikita nyo sila sa bunga ng kanilang buhay. Tinuro na niya yon. Hindi tayo pwedeng maging sala sa init, sala sa lamig sa ating pananampalataya. Talagang tayo ay hayagan na mamumuhay ng matuwid. Hindi nagtatago. Hindi nagkakaila. Yung talagang totoo. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ay panimulang sangkap para mamuhay ng banal at may kagalakan. Alam niyo po ba, kapag ginagawa natin ang bagay na ito, may kagalakan tayo sa puso. Hindi maipaliwanag, pero may kagalakan tayo sa loob-loob natin, sa isip natin, sa pagtulog natin, sa paggising, sa paggawa, sa pagtatrabaho, lahat ng bagay, apektado yon. Sinasamba natin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sa trabaho, sa paglilingkod sa Panginoon, pagsamba, sama-sama yan. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Tayo tunay na sumasamba sa Diyos. Hindi lang tayo sumasamba kapag tayo umaawit ng mga papuring awit sa Panginoon. Ang buhay natin ay isang pagsamba sa Diyos. Our life, ating buhay, kung paano tayo namumuhay. It's not just a lifestyle, it is life. Kung minsan sabi nila, nakasanayan na, yan na yung lifestyle ko, yan ang buhay ko. Hindi ganon. Yan ang buhay natin. Ang Panginoon, it's not just a style. Diba? Style. Kapag sinabi mong style, ay masasabi mong napapanahon ang ganitong damit. Noon, kapag may butas-butas ang iyong pantalon, mahihiya kang lumabas ng bahay
kasi may butas. Pero ngayon, ang mga damit o mga pantalong binibili sa mga department store, butas-butas na at hindi yun ikinahihiya. kaya, kaya nga po, alam nyo, nakakatuwa ang henerasyon, ang mga bagay na ginagawa. Noon, hindi nila alam paano maging maluwang ang damit. Tapos sumikip ang damit. Hapit ang damit. Tapos ngayon, balik na naman sa maluwang na damit. Those are style. Style yan. Pero ang atin, tayo na mga Kristiyano, life, buhay. The Lord is our life. So, hindi nagiging pabago-bago sa uso. Hindi tayo nakikiuso. Tayo ay nananatili sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kahit na sinasabi ng ibang tao, obsolete na yan. Matanda na nga matanda. So, it means tapos na. Hindi nila naiintindihan yung old and new. It doesn't have to be old na ikaw ay matanda, na ikay kumulubot. Hindi ganon. Parang ang salita ng Diyos, kumulubot na, hindi na effective. Hindi po. The Word of God is eternal. Ang salita ng Diyos ay pangwalang hanggan. Sinabi nga niya, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Itinakda na ng Diyos ang mga bagay na tinuturo niya ay tapat at totoo at makakapagbigay ng buhay sa atin. Kaya may tunay na kagalakan ang isang taong nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Yung hindi ka na masuwayin. Basta sinabi ng Panginoon, yes Lord, kung ano po ang plano mo sa buhay ko, yun ang aking susundin. Nais ko na magbigyan ka ng kapurihan at kaluwalhatian sa pamumuhay ko. Nais kong ang bawat segundo na aking buhay, every moment of our life, bawat pintig, kahit na gaano kaliit, ito ay para sa Diyos. Diyan natutuwa ang Panginoon sa atin. Kaya nga, ibinibilang niya tayong mapalad. We are blessed. Diba? Mapalad tayo sapagkat nakilala na natin ang totoo, ang tunay. Maraming mga tao nakakaalam lang, pero iba yung pagkaalam at saka yung karanasan. There is a great difference with you know and you experience. Pati nga spelling, di pareho, no? You just know. Alam ko yan. Kilala ko yan. Pero ang sinasabi doon nararanasan mo ba na ang Diyos ay mabuti? Nararanasan mo ba na ang Diyos ay totoo? Yan ang tanong. Ngayon ko minsan ang mga tao, ayaw nilang makinig sa iyong patotoo. Okay lang. Patotoo mo yun Hindi nila mapapabulaanan ang patotoo mo. Yung experience mo kapag sinishare mo. Hindi nila mapapabulaanan yun. Ikaw yun Kaya nga, isinishare mo sa kanila para maranasan din nila ang kabutihan ng Panginoon. Hindi sa iyo, kundi sa ibang paraan na nakaugma sa kanila. Na para sa kanila ang ibibigay ng Panginoon. Kaya nga po, ang mga pangako ng Diyos ang ating pinanghahawakan na kapag nagagawa natin ng ganito, ito naman ang gagawin niya. Kaya nga, papalad tayo sa mga bagay na ito at ang pangako ng Diyos sa bawat isang bahagi na ating ginagawa ay mayroong pangako ang Diyos na nakasabit doon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano sabi niya? Makakasama tayo sa kanyang kaharian. Aaliwin tayo ng Diyos. Tatamuhin natin ang pangako ng Diyos. Ipagkakalob sa ating yung ating minimithi. Kahabagan din tayo ng Panginoon. Makikita natin ng Diyos. Ituturing tayo mga anak niya. Makakasama tayo sa kanyang kaharian. Ano pa nga ba ang ating hihilingin kung ang lahat ng ito na ipinangako ng Diyos, pawang totoo ang siyang mararanasan natin? Ipagpapalit ba natin? Ipagpapalit ba natin? Yun ang tanong. Sa dinami-dami ng mga bagay dito sa lupa, hindi ito mababayaran. Hindi ito nauuso. Ito ay permanente. At hindi ito sumusunod sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Firm. God is our firm foundation.
At kapag yan ang ating nasusunod, tayo na ang pinakamasaya, pinakamapalad. At ang pag-ibig ng Diyos ay lalo niyang ipadadama sa atin. Iniibig na niya tayo mula noon. Pero lalo nating mararanasan na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mararanasan natin ang kanyang pag-ibig na di nagmamaliw. Mararanasan natin ang kagalakan niya, ang kapayapaan niya. Hindi mabibili ng pera yun. Kahit napakarami mong pera, ang mga bagay na binibigyan ng Diyos, libre, libre. Ang kailangan lang natin gawin, sumunod tayo. Kung nakilala na natin ang Panginoon, maging masunurin tayo. Nakikita man ng tao, hindi. You don't care about people, you care about God. Hindi mo tinitingnan ang ibang mga tao, tinitingnan mo ang Diyos. Kapag siyang tinitingnan mo, magagawa natin yun. Sapagkat ang pangako niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalakas ng ating loob. Tayo po'y manalangin. Lord, napakaganda pong bahagi nito. Alam na namin itong Sermon on the Mount. Alam na namin itong being blessed. Kaya salamat, Lord, ipinauunawa mong muli sa amin na ito talaga ang mga bagay na pinagbabasihan mo. Salamat, Lord. Naranasan na po namin na magpakababa sa inyo na kung hindi mo ipapahayag ang iyong sarili, hindi rin magbabagong aming buhay. Salamat, Panginoon. Iniyakan na rin namin ang aming mga kasalanan. Iniyakan na namin, Panginoon, na pagsisisi sapagkat nagdadalamhati kami kung bakit nangagawa namin ang mga bagay na yun. Hindi namin alam kung gaano ang lalim ng sugat ng iyo na ginawa namin sa iyo dahil sa aming pagsanansan. Pero salamat, inaliw mo na kami. Hindi na kami guilty over our past, Lord. Kundi kami ay may kagalakan sa aming puso sapagkat ngayon, pinalaya mo na kami ng lahat ng mga paggapi sa amin ng kalaban. Nakalaya na kami sa kasalanan. Nakalaya na kami sa kadiliman. Kami ngayon ay nabubuhay sa kaliwanagan. Ayan, napakarami po pang sinabi, Panginoon. Pag nagpapakumbaba kami, kami yung itataas. Hindi pagmamataas, kundi pagpapakumbaba. Ang pagiging mahabagin, ang pagkakaroon ng malinis na puso, ang mapagpayapa, ang mga pinag-uusig, iyan ang mga tinatanaw mong mapalad. Maraming salamat sa iyong mga pangako. Pinararangalan ka namin na dinadakila sapagat kaakibat kasama ng aming pagsunod ay ang mga pangako mo na iyong ginagawa araw-araw sa lahat ng panahon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay namin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Tanggapin ang lahat ng pagiging mapalad na sinasabi ng Diyos. Tanggapin ito ng buong puso. Huwag mag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Tanggapin ang lahat ng sinabi niya na pagiging mapalad. Tanggapin ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Tanggapin ang mga pangako ng Diyos na tayo hindi niya pababayaan, iiwanan pa man. Makakamtan natin ang katugunan sa ating mga panalangin sapagkat tayo ay nagiging masunurin din. Tanggapin ang kagalingan, kalusugan, tanggapin ang lahat ng biyaya ng Diyos na ibinubuhos at tanggapin ang pagiging mapalad sa harapan ng Panginoong Diyos. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and Amen. Maraming salamat po na kasama sa ating pag-aaral ngayon and see you next week. Salamat po sa inyo na nandyan. Yung mga hindi ko nabanggit, ayan, Sister Janet, Sister Irene, ayan, Sister Rosalinda, ayan. Salamat. Sister Tashusi, Sister Rose Dizon, Brother Nan Carrion, Sister Evelyn Oblay, Sister Norma Lehman, Sister Jean Almario, Sister Edwina Katap Manicab, ayan, Sister Evelyn Oblay, Sister Mariat Carlos, Sister Annalyn de Leon Balyares, Sister Weng Weng, yan. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sister Corazon Carrion, salamat. Thank you very much po. I'll see you next week. You are blessed beyond description. Smile, Jesus loves you. God bless po.
I'll see you next time.